Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ito po, sumabog na balita. Ombudsman, hinamon si Libiste. Ukol sa Cabral Files. Pumunta siya rito. Nako po, ito po. Nagkainitan po isang congressman laban sa ombudsman. Sino kaya mananalo dito? Alam nyo ito ayon kay Ombudsman Boying, bago tayo magpatuloy. Sabi ba naman niya, yung mga nagpapakalat daw na mga may sakit siya, orchestrated campaign daw kung saan, ibig sabihin ng orchestrated campaign, pinag-isipan, pinagplanuhan, yung pinagpulong-pulong, may media, may bayarang ginaganito. Gano, sir, hindi ba pwedeng galit sa iyo taong bayan? Galit po sa hindi sa iyo, galit po sa inyong pinaggagawa. Bakit to? Unang-una, ba't nandiyan ka sa pagiging ombudsman mo? Yeah? Di ba may sabi nga ni Senator Marcoleta bending dalo, mag-ombudsman, di ba? Sa bagay kasi kakampi mo si BBM, di ba? Kumbaga hindi organic ang pagkakalagay mo diyan, di ba? Sa pilitan na syempre kakilala mo. Sabihin mo orchestrated campaign daw yung papalagay ng sakit. Hindi sir. Yun na lang ang tanging paraan ng sambayan ng Pilipino para makabawi man lang dahil sa galit na naramdaman nila. Alam mo ba galit sila sa iyo, sir? Sir, hindi ba halata? Nagpa-interview to si Boying, sabi ba naman niya, orchestrated campaign daw, yung nagpapakalat ng sakit sa kanya, may mga sakit siya, kuno, ganyan. Sir, yun na lang ang bawi ng taong bayan sa inyo. Dahil alam nyo ba't galit sila sa inyo? Hindi naman dahil sa ginagawa nyo Alam bakit? Hindi naman dahil sa itsura nyo Alam nyo ba't galit? Nakikita kasi nila, yung dapat maimbestigahan, wala lang sa inyo. Di ho ba? Katulad nito, naglabas si Libiste ng Cabral Files. Gasino lang sabihin nyo, mabuti yan, Libiste, okay yan, alika, punta ka sa akin, tama yan dito, okay yan. Si Claire naman, sasabihin, Libiste, good job, nakikiisa ka sa Pangulo, isa ka sa mga kumakalkal ng mga investigasyon para labanan ng korupsyon. Ay hindi maglalabas ng Cabral Files, kayo, nagalit, pati yung mga vlogger ni BBM, galit na galit. Iikahan niya, hindi totoo yan, hindi yan, kalokohan ni Libiste yan. Biruhin mo, tutulong. Parang ganito. Taas ang kamay dito, nakakita sa magnanakaw. Ang daming tao sa kantin, may nakawan ng kantin daw, may nakawan. Sino dito taas ang kamay, mga nakita ng magnanakaw? Dali, tulungan nyo ako mahanapin ng magnanakaw. May lumapit na isang mama. Ako po sir, nakita ko po na yung magnanakaw, kinuha yung nakita mo. Humingi ka ng tulong Ikaw tumaas ang kamay, tulungan nyo ako maghanap ng magnanakaw. May nagtaas, tutulong. Tapos sabihin nyo, nako, sinungaling yan, hindi totoo siya sabi yan. Ganun Di ba ganun kayo? Tama mali, ilagay nyo nga bago tayo magpatuloy, isang subscribe sa like muna dyan, ilagay nyo nga tama ba sinasabi ko? Sila ang may kagustuhan ng magnanakaw, yung korupsyon, mahuli kung sino mastermind, correct? Ngayon, yung may nagsasalita na para mag-ambag doon sa mga magnanakaw, sila pa galit, ayaw nila. Anong katibayan? Ito si Libiste, may Cabral Files. Sabi niya sa post ni Libiste, di ba, yung abogado ni Cabral, pinatutunayan na authentic yun na kay, maaring authentic. Authentic yung kay Libiste. Di ba? Tapos, para ba lumalabas dito, hinamon ni Ombudsman Boying, ang Batangas Representative Libiste, kasunod ito na aligasyon ng congressista na walang umano na nag-follow up nang ipakita niya sa ombudsman ng hawak niyang Cabral Files. Ang mga dokumentong nakuha niya umano sa Yumaong Department of Public Highways, Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siguro siya nagsabi kung ano ang laman doon dapat pinapansin namin. Di ba? Bibigyan niya po ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami, sabi ni Rimulya. Bakit, sir? Bakit? May ginagawa ba si Libiste mali? Ba nagbibigay ba siya ng motibo? Kung yung talagang nakalagay doon sa Cabral Files. Di ba? Ba't parang defensive kayo? Di ba walang pinagkaiba sa sinabi ko na, tulungan nyo ako makuha yung mga magnanakaw, taas ang kamay dito, sino tutulong? Di minigtaas, dalawa. Ako po siya tutulong ako. Biglang sisigaw yung mga tao, sinungaling ka! Hindi ka totoo! Hindi ka ikaw! Wala! Sinungaling ka! Ganun nangyayari! Aminin nyo, totoo hindi? Sige, lagay nyo tama siya sabi ko. Ipaliwanag nyo nga. Di ba, kaya nga ang baba ng survey nito Ayan saka nakakita na itong survey. Negative 27. Ayan, hindi ako may sabi yan. SWS, negative 3. Pulse Asia, negative 15. Yung Public Asia
INC, negative 27. Sa sinabihan nilang SWS, Duterte na daw. Diba sabi ko sa inyo, isang buwan ko na sinasabi paulit-ulit, lahat ng babati ko sa kanila, hindi babati ko, yung pupula sa kanila, ha? Gagawin, Duterte anya ka. SWS, sinabihan Duterte daw, pati falsification, Duterte daw, pati the public, negative 27, Duterte daw. Ano yan? Lahat na lang Duterte sa Pilipinas? Kaya pala negative 27, kasi lahat talaga Duterte. Kasi Tibor, sino ba hindi tatanggol sa inyo? Ha? Masarap ipagtanggol si BBM sa mga gawa niya. Oo, of course, syempre, presidente siya. May mga ginagawa siya sa Pilipinas at nakikita rin naman namin yun eh. Bilang isang vlogger, nakikita ko ang ginagawa naman ni BBM sa Pilipinas. Pero nga lang, itong pagdating sa korupsyon na gustong masolve ng tao, wala lang kung ano pa baga. Nalilihis ang usapan. Na siya dapat inaasahan natin ng isang leader ng bansa o anumang organisasyon na siya ang kikilos, ipatupad yung mga dapat sabihin. Ano ba? Lacson, sawayin mo si Lacson. Bakit hindi ka nag-iimbestiga? Libiste, pumarito ka niya sa opisina ko, makipagtulungan ka sa lahat ng papeles na meron kay Cabral. Palakpakan si Libiste kasi meron siya nakuha bago mamatay si Cabral. Hindi nyo ba ikatutuwa yung kay Cabral na nakuha ni Libiste? O talagang gusto nyo talagang, ayaw nyo talagang matuklasan yung Cabral files? Yun ang lumalabas eh. Di ba, mga kababayan? Okay, negative ano ka ngayon. Di ba? Negative 27 ka. Sabi mga iba, baka daw umabot ng negative 99 eh. Hindi ba imposible? Baka negative 99 pa kasi ang nagtatanggol sa kanya, mga vlogger lang. Alisin mo yung mga vlogger. Walang kakampi siya. Sabi pa ni Remulyo, sa parang orchestrated campaign. Yung nangyayari sa kanyang mga, kuwari may sakit siya, yung pinapalabas na may sakit siya, pinalano daw mga trolls. Ano yan? Lahat na lang nasa Facebook, puro trolls? Yun ang gusto yung palabasin ng mga ng mga BBM supporters eh. Wala daw kakampi si Sara, lahat daw yung puro trolls, puro bayaran. Lahat daw yung mga peke, mga dami account. Ibig nyo palang sabihin, walang tao sa Pilipinas? Yun ang gusto nila palabasin eh. Puro trolls eh. Ibig sabihin, lahat ng kapitbahay mo, lahat ng mula Manila, Muntinlupa, Nabota, San Pedro, Laguna, Pampanga, Batangas, lahat ng yan, walang Facebook. Lahat ng yan, di nagko-comment sa Facebook para kayo ay punahin. Ibig nyo palang sabihin, ganun? Di ba mga kababayak? Alam nyo sino nagpapabigat ng negative si, isa sa mga dahilan ba't negative si BBM? Si Claire. Di ba? Kasi paano ba naman? Iba yung pagkatao niya sa pagiging vlogger niya, sa pagiging spokesperson niya. Di ba? Kaya di ba isang beses may sinabi siya, sa ko ba sinabi yon? Bilang spokesperson ako, bilang vlogger ako? Biruin mo yan. Saka nakakita ng ganyan. Di ba? Imbis na dapat ikaw magandang imahe ng Pangulo, ikaw tagapagsalita, dapat umayos sa salita mo. Hindi, isa ka sa mga dahilan bakit naging negative ang Pangulo. Hindi na totoo lahat ng survey. Okay, lahat ng survey negative na. Mga tao sa Facebook nagsasabi na. Sino pinaniniwalaan nila? Sarili nila pinaniniwala eh, mga vlogger ng BBM. Yun na, doon sila naniniwala. Sila naniniwala sa isa't isa. Di ba? Konti na lang sila. Panoorin po natin to. Isyong ito. Attorney Vic Rodriguez, kung saan dito ay sumabog sa galit talaga. No? Talagang makikita mo. Na po rito ng mas ang tanggalin nyo dyan. No. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong 3 isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po obra. Malinaw na ang naging hatol at pasya
Kasi pakiramdam namin, Mr. President, parang lumalabas, parang minamalit nyo kami. Minsan, pag may mga pagkakataon, ni-interview kayo sa TV, pag di nyo masagot, tatawa ka, ngingisi ka. Di ba? Malaki po ibig sabihin sa amin nun eh. Ang ibig sabihin po sa amin nun, seryosong usapan, tapos tatawa kayo. Para ba lumalabas, minamalit nyo kami. Para ba lumalabas, nangungusap sa amin na, ano ka ba? Engot-engot mo naman. Parang gano'n dating sa amin nun. Ng mamamayang Pilipino. Talaga pong negative eh. Negative. Issue po ng massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction. It's BBM, stupid. Wala pong cure dyan. No amount of ay propaganda offensive, no amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit. Dito talaga, alam mo, talaga nilalabas ni Atty. Vic Rodriguez lahat ng bahong nito ni ng administrasyon. Dito sumabog talaga sa galit to si Vic eh. Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings, whether trusts or approval or performance rating, wala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi diyan, ito po hindi na umubre. Yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Diba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Pag sa panahon nila nangyari, yung mga gandang bagay, tulay, ikikredit nila sa kanila. Pero pag yung may mga anomalya na flood control, na isyong mga korupsyon, ikikredit nila kay Duterte. Ganyan mga vlogger. Sasabihin nila, anya, kay Duterte nagsimula yung korupsyon na yan. Di ba? Ano yun? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Ngayon, itong tatlong malalaking isyong ito is further complicated by our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao eh. Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng mamamayang Pilipino, hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan. Yung massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, ito nga pong hard economic realities that we are all experiencing. Proof, ang piso kontra dolyar, all-time low at 59 pesos and 35 centavos to a dollar. Ano ho? 59.35 po ang halaga ng isang dolyar kontra piso. Grabe. Grabe. Laki. Sino may kasalanan? Si Tatay Digong? Sino ang may kasalanan? Sinasabi ng mga vlogger ng BBM, Tatay Digong daw kasi naiwan daw yan kay BBM. Labo nyo. 3 years na nakaupo to, mag-4 taon na nga to eh. Ano naiwan si Digong? Naiwan ni Digong yung problema ng Pilipinas. Kayo! Si VP Inday, it's BBM, stupid. It's BBM, stupid. Di ba mura yun? Mura ba yun? Parang pinagmumura niya si BBM. 59.35 ang piso kontra dolyar. Hard economic realities. Wala kang kawala ngayon dito kay Vic Rodriguez. That we are all dealing with. Hindi po pwedeng isang tabi yun eh. Yung 19% taripa na idinikta ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nung siya ay nagpunta sa Oval Office sa USA. Sa lahat ng produktong Pilipinong papasok sa Estados Unidos, 19%. From 17%. Propaganda din ho yun. Sabi niya, nakatipid tayo ng 1%, napakagaling kong negosyador, dapat san 20%. Pambubudol po iyon. Wala tayong natipid dahil from 17%, hinataw pa po tayo ng additional 2% taripa ni Donald Trump. Samantalang, umayag si BBM na ang produktong Amerikano,
produktong gawa sa Amerika, produktong nagmumula sa Amerika, napapasok mula Estados Unidos papuntang Pilipinas, ang taripa ay zero. Wala pong buwis na ipapataw. Diba? So dito makikita natin, inasar pa siya ni Donald Trump that he was a tough negotiator. Again, makikita natin patong-patong na po yung sablay patong-patong na yung bulilyaso because it's BBM. Stupid. Wala pong magagawa kahit sino pang balasahan ang gawin nyo dyan. Kung siya ang Di ba magkakaroon nga ng balasahan na naman? Bakit binabalasa ang mga sige nga, mga cabinet member or mga official dyan sa BBM? Bakit? Kasi nga, yung survey nila, sabi nila hindi na totoo survey. Pero ba't kayo magbabalasa? Ba't kayo magbabalasa? Kasi nga, para yung kahit paano yung tiwala ng tao maibalik. Kaso kahit anong balasa nyo dyan, pag si Claire hindi nyo binalasa, patuloy na, subukan yung si Claire palitan bilang spokesperson. Yung decente yung maayos sumagot, hindi lagi para away. Yung pagsasagot, hindi ko kumpara mga Duterte. Biruin mo, kahit anong bagay, tanongin mo si Claire papunta kay Pangulo. Ikukumpara niya mga Duterte. Hindi niya sinasagot yung tanong. Sagutin mo lang yung tanong. Halimbawa, mag-invento kang tanong. Sige, invento ka. Claire, tanong ko lang sa'yo. Bakit kaya negative 27 yung Pangulo sa pulse Alam mo, sagot yan, hulaan ko na, sagot Maari tsorya ko Negative 27? Okay lang yan. At least yung mga nakaraan taon na kay dating Pangulong Duterte, hindi ganyan. Puro ganto, puro ganyan. Sa Pangulo ngayon, hindi ganon. Lagi niya kinukumpara. Di ba? Wala ka maisagot. Di ba? Kinukumpara mo. Mali yun. Di ba? Laging ganon. Kaya bumababa rating ng Pangulo mo. Negative 27. Umalis ka dyan. Baka maging negative yan. O baka maging plus 5 na yan. Promise. Nananatiling Kayo, naniniwala ba kayo na si Auntie Claire isa sa mga dahilan ba't bumabagsak ang ng Pangulo? Sige nga. Pangulo. I have been advocating for this for the longest time, yung ating war on corruption. We have to work together to destroy corruption before corruption destroys us, destroys our country, and worse, our Filipino youth. Wasakin natin ang aparato ng korupsyon. Ngayon, 59, 35 po ang isang dolyar. The Philippine economy has been slowing down for the past 3 years. 3 years. Mag-aapat na taon na pong presidente itong si BBM. Ang sinisisi niya palagi, si Tatay Digong. Di ba? Kasi di ba? Hindi naman si boses ni BBM na sasalita, pero yung spokesperson. Pwede nilang sabihin, hindi naman ako sasalita, si Claire naman yun Pwede naman. Ba't yung pinayagan si Claire sabihin yun? Hindi nyo sawayin. So, ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni Claire, yun din ang sinasabi ng Pangulo. Yun ang dating sa amin. Kaya nga spokesperson Laging kinukumpara Si Tatay Digong pa bang presidente? Sa puso po ng maraming Pilipino, yes. Si Tatay Digong pa rin ang Pangulo at ang gusto na nilang mamuno ay si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, para ipakita yung patuloy na pasakit, pasakit na ginagawa sa atin, yung mga kagaya kong ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at nagpapakasakali araw-araw para meron lang po tayong maiuwi. Somehow, na mailatag sa ating pagkainan, it's BBM stupid. Ninakaw nila lahat ng pera natin. Ito po itsura. Credit to the posting made by Daily Tribune. Ito po yung kinuhaan noong January 5 at 7:25 a.m. Ito po yung itsura ng maraming kagaya ninyo na nanananghali po ngayon sa inyong opisina, sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, yung ating mga mahal na kabataan. Thank you, Daily Tribune. Ito po. Haba ng pila. Ayan po yung itsura. Halos magkaroon ng stampede na hindi sinasadya dahil ganyan po siksikan sa ating mga tren, sa ating mga MRT at LRT station. Noong January 5 po yan.
Ito po ay galing sa Daily Tribune. And I know, halos siguro lahat ng aking mga nakasubaybay ngayon, maghahalos 2,000 live viewers po tayo, I can relate. Bakit? Di ba yung ating naging pagla-live dati, tinatanong ko, bakit pa ba tayo nagtatrabaho araw-araw? Because we are still chasing that aspiration to earn, save money so that we can better and improve our lives. O iniraraos na lang po natin, itinatawid na lang natin yung day-to-day. Na ang buhay na po natin, wala na pong quality of life eh. Hindi yung tatrabaho ako, sisipag ako, lalo na ngayon 2026, bagong taon, para makapagtabi ako ng substantial amount every month at next year, higit na bubuti ang aking pamumuhay. Yun pa ba yung purpose and meaning natin tuwing umaga pag bumabangon, nagpapakasakali at nakikipagsapalaran sa buhay? O kailangan kong bumangon para lang mairaos ang araw ng aking pamilya ngayon, merong makain, konting pangbaon, bukas pag-uwi sa bahay, ganun na naman, babangon na naman, matutulog, day-to-day na lang po yung ating existence eh. And again, this is not the kind and quality of life we deserve as Filipinos from our leaders na sobrang kurakot, sobrang kurap. Kung talagang seryoso tong gobyernong ito na imbestigahan tong flood control na to, ito bibigyan ko kayo ng idea. Ha? Lahat ng lalabas na magsasalita na maghahayag ng mga totoo man o sasabihin niya o hindi, pakikinggan ng Pangulo at hindi sasabihin obstructionist. Halika sa opisina ko, halika magpulong tayo, buksan ng Blue Ribbon, buksan ng ICI, lahat magtipon-tipon dito, mag-imbestiga lahat. Ganyan ang seryoso sa lahat. Kapag hindi nangyari yan, naglolokohan tayo. Massive corruption, looting of public funds, at mabigat, yung mismong ate ni BBM ang nagkumpirma ng matagal ng pinagbubulong-bulungan na sangkot o merong issue ng drug addiction. Biruin mo, ikaw tumanong sa sarili mo, tanongin mo sa sarili mo, matagal na ate niya yan. Kahit kailan magkakampi ang dalawa na yan, hindi nag-awa yan. Ngayon lang, hindi dahil sa politika. Kung napanood niyo yung rally ng INC na si Amy nagsalita, mangiyak-ngiyak. Hindi siya yung tao na kita mo scripted, na drama lang, hindi. Mararamdaman mo. Pati yung mismong langit, yung ulap, umambon, nakisama, parang nakisama. Umambon ng dahan-dahan, yung alos mangiyak-ngiyak. Ang naramdaman namin kay Amy, hindi paninira. Promise ha, hindi ko sinasabi totoo yung sinasabi ni Amy, pero ang naramdaman ko kay Amy, hindi paninira. Kundi alam mo, naramdaman namin doon sa INC rally na yun, doon din ako eh. Naramdaman namin, kundi pagmamahal sa isang kapatid. Pagmamahal. Yan ang naramdaman namin dun sa INC rally kay Amy. So again, it's BBM. Stupid. Now, hinango ito sa estado ng ekonomiya ng Estados Unidos nung kampanya nga ni Bill Clinton laban sa Pangulo George H.W. Bush. It's the economy, stupid. Pag-usapan po natin ang ating GDP for 2025 dahil sukatan po iyon kung nasa tamang direksyon ng ating bansa. I've been telling you, since January 2024, malapit na po ang ikalawang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maisog na siya pong itinatag at pinasinayaan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte way back January 2024. Ang sinasabi na natin noon, let us demand for transparency, accountability, peace and security. Labanan natin, ilunsad natin, hindi lamang ang war on drugs, dinagdagan pa po natin yan yung war on corruption. Now, ano po ang estado ng ating ekonomiya? Yung ating pong GDP noong 2024. 2024 po ito ay hindi last year. Para lang po meron kayong comparison. Ang ating pong GDP noong 2024 ay 5.7%. 5.7%, no? 5.7%. Naghahanap po ako ng mas sanang maganda-gandang bansa kung saan natin maaaring maikumpara yung ating GDP sa kasalukuyan. 5.7% po noong 2024.
Ngayon pong 2025, yung katatapos na 2025, kung saan linustay, binulsa, ninakaw, plinander, binudol tayo gamit ang illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget. Hindi niya daw yung National 25-25 budget, wala daw korupsyon. Na si Duterte daw ang mastermind ng korupsyon ng 2025 budget. Wow! Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi na presidente si Duterte yan. Bumaba si Duterte 2022. Ha? Huwag niyong paniwalaan yung tao, ginagawa niyo ka. Alam mo, kahit harap-harapa sila, talo na sila eh. Yung 1 plus 1, ginagawa nila equals 10. Pag may sinabi, hindi, 1 plus 1 equals 2. Sasabihin nila, hindi, number 10 yan, ano ka ba? Pag pipilitan ka nila, number 10 yung 1 plus 1. Ganyan ginagawa nila ngayon. Yung itim, nakikita mong itim, gagawin nila, sabi nila, puti yan. Puti yan, puti yan. 5.7% GDP noong 2024. Ngayon pong 2025, 4.6%. Lagpak po ang ating GDP. Naghahanap po ako ng medyo maganda sanang bansa na may kumpara yung ating GDP, yung ating performance itong kakatapos na taon 2025. Wala po eh. Yung usual na sukatan, yung usual na panukat, kung kinukumpara po yung ekonomiya, yung sigla ng ating ekonomiya, matamlay po talaga eh. We are back to being the sick man of Asia. Nasa ICU po tayo ngayon eh. From 5.7% in 2024, naging 4.6%. Ano po, saan natin maaaring ikumpara ito? Sa Vietnam. Dapat to Vietnam eh. But remember, during our last tinig maisog direktang ugnayan sa inyo, nung isang araw po ng Tuesday, di ba't naglabas na po ng data ang Vietnam, ang kanila pong GDP for 2025 is 8.02%. So hindi na po pwedeng gamiting sukatan ang performance ng ating ekonomiya sa ilalim po ni BBM. Ang Duterte na naman ang may kasalanan yan. Vietnam, traditionally, Vietnam ang ating ginagawang sukatan. Linampaso po tayo ng Vietnam eh. Kung 4.6 ang GDP ng Pilipinas noong 2025 last year, ang Vietnam ho ay 8.02%. Halos dinoble ng Vietnam ang ating economic performance. Tayo'y 4.6, ang Vietnam ho 8.2 noong 2025. Nag-research pa po yung ating mga volunteer staff. Nagpapaliwanag ako, huwag kayong magpaliwanag, hindi ninyo kasalanan. Ang nakita po nila ay ang bansang Cambodia. Cambodia. Doon na po maaaring ikumpara ang Pilipinas, Cambodia. Imagine ninyo kung paano tayo paatras ng paatras ng paatras ng paatras. Ang GDP po ng Pilipinas last year ay 4.6%. According to the BSP head, the governor, si Eli Remolona. At ito po ay nalathala sa pulong ngayong araw ni Tony Lopez. Sa kanila raw pong media forum nung naganap nung last Tuesday na binanggit doon na 4.6% ang GDP ng Pilipinas. Ngayon, hindi na pwede sa Vietnam. Lampaso na po tayo. Lampaso na, milya-milya na. Cambodia na lang ang nakita ng ating mga volunteer staff eh. Ang kakampi nila ay si Castro, si Remulla. Yun na lang eh. Yung iba nag-resign. Lahat nag-resign na isa-isa. Ang nagpapagana lang yung mga vlogger. Pero yung magpo-post yung mga vlogger, ang sasabihin, ang galing, pinakamagaling sa buong mundong presidente. Walang lalaban kahit sa ibang bansa, si BBM. Biruin mo, OA na, di ba? Wala na eh. Desperado na eh. Baka sakali may maniwala eh. Kung tayo 4.6%, ang Cambodia, 4.8% ang GDP. Mas malaki na po ang GDP ng Cambodia kaysa sa atin sa Pilipinas last year. Tayo po ay 4.6, ang Cambodia ho ay 4.8. Ito na po ang sukatan eh, hindi na po Vietnam. Hindi na po natin maaabutan
ang Vietnam. Lampaso na po tayo ron. With our dismal performance sa tourism, 5 point something million tourists lamang ang pumasok. Ang Vietnam mo last year, 22 million foreign tourists arrival. Yan po ang dumating sa Vietnam. 22 million. So, importanteng pag-usapan po natin ito, again, because ang ating advokasya ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Bigyan kayo ng napapanahon at tamang impormasyon. Sa layunin ko, advokasya ko, na makabuo kayo ng sapat at tamang pananaw, opinion at paninindigan na matapang. Hindi kinakailangan sang-ayon kayo sa akin, ha? Wala ho akong problema kung kontra-opinion magkakaroon kayo. Wala tayong problema. Iyan ang tunay na diwa ng demokrasya. Yan ang isang leader. Batikusin ka man, sabihan ka kung ano-ano, bangag, eng-eng, ganyan-ganyan ka, ganyan planuhan ka man ng, wag na ba masama, yung pagsabihan ka ng masasakit na salita at pagbintangan ka, gano'n, okay lang. Tanggapin mo kasi demokrasya at yung best na leader, pakita mo. Parang walang pinagkaibahan doon. Mahina ka, wala ka. Hindi ka nagalit, tahimik kang umalis. Pagbalik mo, mayaman na mayaman ka na. The best revenge yun. Aba, dati natin nilalait-lait, tignan mo. Chinichismis natin, mayaman na ngayon. Ganon. Hindi yung lalabang ka, wala mapapala sa'yo. Di ba? Ba't ka pa naging leader? Kaya nga leader eh. At kahit kontra po kayo, ang mabuo ninyong opinion, okay lang. Importante mamulat kayo sa mga usaping panlipunan na mahalaga. Magabayan kayo dito sa ating munting plataforma, itong ating pahina, sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, upang tayong lahat ay magkaroon ng munting ambag sa nation building. No? Okay. 4.8 ang Cambodia, 4.6% lang ang Pilipinas. Again, anong problema? Ang kanyang mga gabinete, ang mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismong katulad ko, yung mga nagpapahayag ng legitimate dissent laban sa sablay na administrasyon ni Bongbong Marcos na katulad ko, hindi po. It's BBM, stupid. Balik-balik po tayo sa ating pamagat ngayong araw. Ito po ay malaking bahagi ng paglagpak ng ating economic performance last year. Kahit tanungin ninyo yung maraming negosyante, maging ito'y banyagang mamumuhunan o lokal na kapitalista at yung ating mga economic managers, economic analysts. Huwag na po yung kunya-kunyaring political analyst, huwag na po yung kilala nyo po yung ating pinag-uusapan. Kayo po nagbansag sa kanya. Si Boy Tartar, wala ho yun. Wala ho yun. Sino ba? Si Llamas? Si Llamas ba yan? Na akala mo yung galing mag-political analyst? Alam po ninyo, ang itinuturo nila ay yung korupsyon, yung flood control funds anomaly. Again, it's BBM, stupid. Yung mga nagtatali-talinuhan, no? Yung mga political analysts, yung mga bayad na trolls, yung mga bayad na miyembro ng mainstream media, merong ilang nila na talagang naninindigan pa rin. Huwag na kayong magpakalayo-layo. Huwag na kayong maghanap ng masisisi. It's not Inday Sara. It's BBM, stupid. Balik-balikan nyo yan. Yung tatlong issue na ngayon naging 4 na. Massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, economic hardship. Andito na po, nadadagdagan. Kinakailangan tayong patuloy na mag-usap, magpadamaw kayo, hindi ko kasi pwedeng, ako'y kasama ninyo, ako ho ay nagko-comment sa inyong mga live o sa live ng kung sino mga kagaya ko nagpapahayag ng katotohanan. Kinakailangan po mag-participate kayo eh. You have to have your voice, you have to have your person, your family counted dito sa ating paglaban to destroy corruption. We have to destroy corruption. Uulitin ko. We have to work together. Let us destroy corruption before corruption destroys us. As a people,
as Filipinos, as a nation, and most especially our youth. Huwag nating payagan. Mahirap, nakakapagod, subalit huwag po nating sukuan ang ating bansang Pilipinas. Huwag nating sukuan ang ating kapwa Pilipino. Let us destroy corruption while there is still time. The window is very, very small and it's becoming narrower by the day. Paliit ng paliit ng paliit yung bintana upang wasakin natin Tama, tama. or destroy corruption. Kinakailangan nating wasakin ito bago tayo wasakin ng korupsyon. And again, babalik tayo sa ating pamagat ngayong tanghali, it's BBM stupid. No more deflection. No more denying. No more side Pamagat yun, ha? Pamagat yun. Hindi niya sinabi niya yun. Binasa niya lang yung pamagat. stepping. No more demolition. Sa lahat ng mga kritiko. Again, hindi ko po I'm not soliciting that your opinion will be similar to mine. No. Kahit po kontra-opinion kayo, welcome kayo sa Tinig Maisog. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Alam nyo, bago tayo magtapos, hindi normal ang negative 27, negative 10, negative 15. Ito ay hindi mga Duterte talk. Yan. Kayo nakaupo, huwag nyo naman kalimutan kayo nakaupo. Alam mo, may mga nagsasabi, kontrolado to ng mga Duterte to mga to. Paano? Hindi niya makapurma si Sara ngayon. Di ba, i-impeach na nga. Kabi-kabi na pati mga kapatid, inuusig. Di ba? Kayo nakaupo. O sadyang yung taong bayan talaga nakikita at nadadama. Nangingibabaw sa buong Pilipinas na talagang ayaw na sa kanya kaya negative 27. Tanong ko lang. Di ba? Okay. Hanggang dyan lang po natin ang bahagi. Paalam sa inyong lahat.